Makikita nyo po yan, yan na po mismo yung electricity ng property. Kaya meron na rin po ito, ready to install na po ng Converge mga farm. Ito po mga natanim po dito, meron po itong tanim na puno ng niyog mga farm o coconut trees. Meron din po ito mga dalang hita na nakatanim po din sa property. Bukod po doon, ito daw po talaga ay dati pong cacao plantation po. Yung nga lang po ay hindi na po natuloy kasi po ay wala na pong mag-aasikaso ng property na to. Ito pong lalakaran natin na to ay kapitbahay niyo na po yung mismong matagal na pong nakatira dito. Ayan po yung bahay. Kung makikita nyo, napaganda po ng bahay po nila. Ito po yung magiging kapitbahay niyo po pag tumira po kayo dito. So yun mga kapar, magandang hapon po sa ating lahat. Panibagong araw, panibagong property po ang ating bibisitahin. Bali, bibisitahin po tayong property dito po sa Barangay Pakatin, Pitogo, Quezon po. Bali, ito pong property na to ay may sukat po na 3.9 hectares. At ang kinagandaan po dito sa property na to, tabing kalsada po ito o halos tabing kalsada po dahil po ito po ay may right of way mga kaparm. Bali, ang right of way po na ito mga kaparm ay 70 meters po. More or less po yun mga kaparm. At ang layo po nito sa town proper, meron lang po itong 6 kilometers. Dito po tayo magagaling, no? Papasok po dito sa property. Dito po tayo nanggaling, papunta po doon sa bayan. Ang kinagandaan po dito, malapit lang din po ito sa Maharlika Highway. Meron lang po itong 2 kilometers mga farm. Bali ito, kung makikita nyo itong barangay road na to, hindi po ito fully cemented road kasi po meron po mga putol-putol pa pong daanan po na sementado. Meron din pong rough road, meron din pong cemented road. Hindi po siya totally tuloy-tuloy. Bali ito pong tinatatapakan ko po ngayon, parang ito na po yung mismong tuloy-tuloy na cemented road. Hanggang doon na po yun. Bali yung dinaanan po namin dito, rough road pa po yun mga kaparm. Tara mga kaparm, pasok po tayo sa property. Bali ito po yung 70 meters na right, ito po itong dadaanan po natin ngayon. Kung makikita nyo po, ito po yung palatandaan nila, yung puno po ng mangga na sinasabi po nilang mga tao dito sa karatig na bahay po. So ayun mga kaparma, kung dito po ay nakatayo at kung kayo po ay papupunta po dito sa property na to, makikita nyo na po yung dagat. Ayun na po yung mismong dagat. Itong tinuturo ko na to, malapit na po yung dagat na yan mga kaparma. Kung tataas pa po tayo, makikita po natin yung overlooking po tayo sa dagat mismo. Napakaganda po mismo nung dadaanan natin dito na 70 meters po na right of way mga farm. Bali doon pa po yung mismong property. Nag-aantay na po yung kausap po natin doon para makita po natin kung ano po yung simula na itong property na to. Tara mga farm. So yun mga parma, dito na po tayo sa mismong delantera ng property. At andito na po yung mismong muhon ng property. Papakita ko po sa inyo sa video yung delantera ng property na to. Ano siya nagsisimula yung property. Pag-usapan po muna natin tong right of way na to. At ang katabi po kasi niya ay poste na po ng kuryente. O yung pinagsimumulan po ng electricity po dito sa property. Ayan, kung makikita nyo po yan, ayan na po mismo yung electricity ng property. Kaya meron na rin po ito, ready to install na po ng Converge mga farm. Ayan po ang internet connection po dito na malakas daw po sa lugar na to. Bali, Converge lang po, hindi po PLDT. Tara mga farm, pasok po tayo sa mismong property. So yun na mga farm, bali ito pong property na binibenta po dito ay may binahay na po dati, no? Ayan, makikita niyo po yan, meron na pong poste na po ng bahay dito. Yan naman po ay baka po tinabag na po at wala na po kasi nakatira dito mga farm. Kaya po ayan po ay abandonado na o sira na po ang bahay. Bali, po-proceed po tayo papunta po sa property, no? Ito po yung mismong property. Sadyang masukal lang po talaga yung property dahil hindi na po ito naaalagaan. Ayan, kung makikita niyo po dito, pag pinahawan niya yan, yung parting yun, tinuturo ko po, yung tinutumbok ng aking kamay. Yan po yung overlooking nyo na po sa dagat. Kitang-kita na po yung dagat dito mga kapar. Pag pinahawan nyo po yung mga ligaw na punong kahoy na po yan. Bali ito mga kaparm ay may konti lamang po ito pababa pero hindi po ganun katarik. Kaya po kung makikita nyo, bababa po tayo doon sa pinakababa ng property. Yan po yung mismong plotland ng property mga kaparm.
So yun mga farm, dito po tayo mismo sa isa pang mohon mga farm. Ayan, ito po yung mohon po na karugtong punong nasa itaas na pinakita ko po sa inyo. Bali yan po ay karugtong punong nasa taas. Ito pong mga natanim po dito, meron po itong tanim na puno ng niyog mga farm o coconut trees. Meron din po itong mga dalang hita na nakatanim po dito sa property. Bukod po doon, ito daw po talaga ay dati pong cacao plantation po. Yung nga lang po ay hindi na po natuloy kasi po ay wala na pong mag-aasikaso ng property na to. Ang kinagandaan po dito sa property na to, ito pong lalakaran natin na to, ay kapitbahay nyo na po yung mismong matagal na pong nakatira dito. Ayan. Ayan po yung bahay. Kung makikita nyo, napakaganda po ng bahay po nila ma'am. Ito po yung magiging kapitbahay nyo po pag tumira po kayo dito. Ito pong nilalakaran natin na to, ito na po mismo yung boundary ng property. Hindi na po kasama tong kabilang side na to mga farm. Ito kakao to. Ayan, kung makikita nyo mga farm, ayun na po yung mismong kakao. Ayan, yun na po yung mga natanim dito sa property. Tara din po tayo mga farm, pag-proceed po tayo doon. So yun mga farm, pag-usapan po natin yung mismong tanim dito sa loob ng property. Kakasabi ko nga lang po sa inyo na meron po itong coconut trees, meron din po itong coconut plantation at dalang hita. Bukod po dun sa mga nabanggit ko po, meron din po itong ibang nakatanim. Ang nakatanim po dito sa property na to, meron po itong langka, star apple at saka mga ilang puno po ng saging. Yan naman po ay napakaganda pong pagbahayin po dito sa parting to mga farm dahil po ito po ay may mga kapitbahay na po kayo at may overlooking pa po kayo sa dagat pag napalinisan nyo po itong property nyo to. At ang source of water naman po na itong property na to mga ka-farm ay sapa. Yun lang po ay wala pong tubig dahil po ay mainit po ngayon mga ka-farm. Kaya natutuyang po siya ng tubig. Ito kung makikita nito, ito naman po ay bayabas. Ayan mga ka-farm, lalaki po ng bunga ng bayabas. Kaya sa mga interested buyer natin dyan na gustong tanongin ng property, tumawag lang po sa number na makikita nyo po sa inyong screen. And sa WhatsApp and Viber po para sa makaragdagang impormasyon. Gusto nyo pong malaman patungkol sa property na to. Pag-usapan naman po natin yung titulo nito mga farm. Bali yung titulo po nito mga property na to ay TCT na po ito. At updated land tax po at meron na po itong lot plan. Kaya sa mga nagbabalak pong tanong itong property, kumontak lang po sa Facebook account po namin na Presyo Rosario. So yun mga farm, dito na po tayo sa medyo kababaan po ng property. Hindi po naman po ganun kataas at dahil po ito po ay hindi naman po matarek. Yan naman po baba na yan, ayun na po yung sinasabi ko po sa inyo, flatland mga farm. Yan po ang ginagandaan po dito sa property. Pero ito pong property na to hindi po binabaha. Pag-usapan mo din po pala natin yung right of way po na itong property. Bali yung right of way po ng property na binigay po dito sa property na to ay 70 meters. Bali 70 meters na po na yon ay donation na po ng barangay yun mga farm. Kaya wala ko yung babayaran patungkol po sa right of way na to dahil po ayun po ay dinadaanan po talaga ng mga tao. Bali kung tatawagin po natin, ito po ay farm to market road po. Ayun po ang kakalabasan po ng binigay po na right of way dito. Daanan po kasi siya ng maraming tao po dito sa loob ng property. May mga nadaan pa po dito sa may karatig po ninyo dahil may mga kapitbahay pa po kayo sa medyo ibaba ng property na to. So yun lamang po mga farm. God bless all po.